Ako po, Marcos Jr. para yatang may sinampulan na. Si Martin Romualdez, si Martin Romualdez kaya itong gustong sampulan ni Marcos Jr. At kung sasampulan niya, ayaw na niyang kaalyado. What if kung kaalyado yung corrupt, kaalyado yung minaobra ang flood control projects, ano ang reaksyon ni BBM? Ayaw na niyang kaalyado. Ganun lang ba? Hanggang statement lang na mahiya na man kayo, ayaw na kitang kaalyado. Hanggang statement ba? Dapat merong masampulan. Dapat merong makulong. Dapat merong ma-impeach sa pwesto. Naku kabibig. Trending ngayon, may konting pa-interview si BBM ba? Parang video clip sa ipapalabas later na episode 3 ng BBM Podcast. At dito, sinamahan siya ni Ivan Mayrina kung saan sasagutin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga tanong ng bayan. Lalo na kung ano yung hindi nasabi sa SONA. Kasi maraming mga importanteng impormasyon gaya ng online sugal. Hindi niya inyo nasabi yung pagtaas ng sahod ng manggagawa, hindi yan naasali sa kanyang SONA. So baka dito sa interview ni Ivan Mayrina, podcast ni BBM, ay ma-discuss niya and maintindihan ng tao. Pero ito ang part ng video bibig na marami ang nagtanong, sino kayang sasampulan ni BBM? Ito kabibig ha, panoorin natin ang videong ito kung saan marami ang tumaas ang kilay at yung iba napabilib, yung iba questioning kung totoo kaya itong mga sabihin ni BBM. Kasi for how many years siyang umupo, puro lang talaga masasarap na salita ang makukuha natin. Wala mga proyekto. Yung utang natin Pilipinas, 17 trillion na. Wala namang lang proyekto. So ito kabibigyan, makinig tayo. President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible. Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for it. Pinagdadaanan na hirap. Matagal ka nang nakaupo, 3 years na. Ngayon mo lang alam para naghihirap ang taong bayan. Dinadanas namin mahihirap, ang sobrang hirap. Ngayon mo lang naalala or ngayon mo lang ramdaman o ngayon mo lang alam na naghihirap kami for 3 years kang umupo. Pang-4 na taon mo na itong pag-upo mo. Ngayon ka lang masasabi na kailangan mong dapat managot sa kahirapan. Ikaw ang presidente, so dapat ikaw ang managot. Diba? Kalerki naman itong interview nito. For their suffering. Paano kung for their suffering daw. So parang naguhugas siya ng kayang kamay. Again. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Grabe. Para sa mga suffering namin, may ibang tao ang mananagot. Ikaw, presidente, bakit hindi mo ito nalaman? So kung ang isang politiko ay nagkasala sa korupsyon, kagaya ng flood control, look out mo to So anong ginawa mo? Natulog ka lang. Paano kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Sorry na lang. May mga kaalyado dyan, sorry na lang kayo ha. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Hanggang tawa lang siya. Hindi na kita kaalyado kung gano'n ang ginawa mo, sorry na lang. Hanggang dun lang? Dapat may consequences. Dapat may punishment. Hindi yung sorry na lang. Hindi na kita kaalyado. Kalerte, natawa ako. Hindi na kita kaalyado kasi sorry na lang. Doon na kitang kaalyado. Again nga, Ricky naman to. Again. Is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. So, hindi ikaw ang sasagot ang suffering namin. So, bale, naghahanap ka ng taong pwedeng ma-blame. So, hindi ikaw ang pwedeng i-blame. Ibang tao. So, hindi ikaw ang may kasalanan. Ibang tao.
Yun ang pag-intindi ko. So I don't know later on kung ipalabas ang video ito with complete hindi lang video clips. Pero nakaka-offend, no? Kasi paano naghuhugas kamay? Naghahanap ng tao na ma-blame sa paghihirap ng taong bayan. So siya, hindi pwedeng i-blame. Kasi ginagawa niya lahat. Tapos meron pa rin mga kurakot. Kung ginagawa mo lahat, bakit may kurakot pa? Kung ginagawa mo lahat, bakit nasilisihan ka? Kung ginagawa mo lahat, bakit ang sabi mong mahiya naman kayo? Bakit? Wala ka bang nagawa para pigilan ito nung first year mo palang pag-upo? Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Hanggang sorry lang pala at tawa ang kukuha natin pagkaalyado na nakasala. So walang punishment. Hala ko. Ayaw na kitang kaalyado. Hanggang doon pala, ayaw natin na kitang kaalyado, sorry na lang. Wala hanggang sorry lang pala. Nako po. Hanggang sorry lang pala ang maibigay ni Bibim. Akala natin bigyan ng punishment. O eto ka Bibig ha, may nabasa ako. May nasampulan. Marcos sacks richest DPWH executive. Ayon sa balita ni Senator Erwin Tulfo, pinakamayamang USEC inilipat sa gitna ng investigasyon. Kinumpirma ni Senator Erwin Tulfo na inalis sa pwesto ang isang DPWH USEC at inilipat sa ibang tanggapan sa gitna ng investigasyon sa flood control. Tinawag niya itong pinakamayamang USEC sa buong mundo. Wow! So bali itong USEC na ito ay posibleng susi para malaman natin kung sinong mga politiko ang kinamkam ang pera sa flood control. Eh bakit pa siya nilipat? Kung pwede naman siyang part ng investigasyon. Nilipat siya para anong ibig sabihin? 'Di ba? Bakit siya nilipat? Sabi dito nabasa ko lang kabibig ha. Sabi dito, sabi ni Tulfo, a high-ranking official of the Department of Public Works and Highways has reportedly been removed from the office of the President Marcos Jr. over alleged corruption. Tulfo, a former cabinet member of the Marcos administration, said that a named undersecretary was sacked after allegedly enriching himself in the office. Kaya nga po, na-relieve po yung isang USEC, yung pinakamayamang USEC sa buong mundo, sabi ni Tulfo. The senator, however, declined to name the official, saying he did not want to preempt any announcement from the president. Despite the controversy, Tulfo stressed that Marcos still maintains confidence in the DPWH institution. Sabi ni Tulfo, ang balita ko, hindi ko pa ito nako-confirm pero ang gusto ng palasyo, wala nang hahawak na flood control na mga politiko. DPWH na lang. Hindi na pwedeng humingi ang sinumang politiko ng flood control sa kanyang distrito. Oh, nakikita po ng palasyo ang mag-identify ng flood control, yung pondo kung saan ilalagay yung flood control ay ang DPWH. Hindi po yung kongresista, hindi po yung senador. Kasi kung saan-saan po napupunta, maski wala na pa pong baha, doon ilalagay. Oh, nako. Sana hindi tinanggal or sana hindi inalis sa pwesto at maimbestigahan siya. Sayang naman kabibig, di ba? Bakit pa? Naku kabibig, para yatang malapit na natin sa ending of the story. Mas marami na tayong malalaman. Si Senator Lacson nga sinasabi mo, 67 kongresista ang kontratista ng flood control project. Yung ibang congressman nanalo sa pagka-congressman ulit, yung iba natalo, yung natalong mga kongresista nagiging kontratista. So yun, para wala nang sabit sa kanilang mga sarili. Ako, grabe naman, no? Grabe ang korupsyon sa gobyerno. Tapos, itong ibang kongresista, mahilig mag-imbestiga. Like VP Sara, pero sila pala yung mga may tinatagong anomalya. Alerke sila. Oy, so yun, kabibig ha. May nasampulan na ni Marcos Jr. itong USEC.
pinakamayaman na yusik sa buong mundo. Bakit kaya siya pinakamayaman? Marami ba siyang hokus-pokus? O marami siyang korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos? Ba't ang tagal? Ba't ang tagal na diskubre? 3 years, tumakbong 3 years, tapos ngayon lang niya na-discover. Grabe naman. Grabe, no? Nasaan ang intelligence funds ni BBM para magmasid at tingnan kung sino mga politiko ang magnanakaw at kurakot sa kabanang bayan. So, yun lang kabibig ang ating Litis Libak-Libak for today. Grabe. No? So, sana masampulan, sabi nila, sana masampulan si Martin, huwag kayong ganyan, ha? Sana, kung ganun, ang dami kasi mga flood control projects nila eh. Hala ka. Ayaw na ni BBM naging kaalyado. Sorry, hindi na kita kaalyado. Hanggang sorry na lang. Yun lang po kami, big. Bye everyone. See you next time.